Hello, what's up? This is Scott back again for another video. Detalyadong review po tayo, and this time the Infinix Hot 50 Pro Plus. Yes, pang matindihan ito. So, currently, I believe ito ang pinakamagandang design ng Infinix. Hindi ko pa rin babawiin yung unang statement ko kasi napakaganda naman talaga. Not to mention na napakanipis po niya. Nakita niyo ba kung gano'ng kanipis yan? Yes! Ganyan siya kanipis. Okay? This is, I believe, 6.8mm thickness. Okay? Ganun po siya. 3D curve na rin po yan. And ang dami pong protection din na nilagay dyan para hindi siya basta-basta magasgas. Alam niyo na, mga pang flagship na protection pero below 9,000 pesos lang po ito. Yes! Actually, sa almost 2 weeks na gamit ko siya, slightly impressed ako sa pinakita niya mga performance at mga features. Okay? So, umpisa ko na kayo. Expected price niya is eto po. Yan. Ang tanong, magiging sulit kaya yan kung ang specs niya ay ganito. Yun! So, interesado na kayo. Detalyadong review na. Let's start. So kung hindi nyo napanood yung unboxing, papakita ko lang kayo. Mabilis lang to na tour. So as you can see, itong screen po ay 6.78 inch Full HD Plus na AMOLED. Tapos sa taas po, meron po tayo ditong speaker, dedicated speaker. Meron din po tayo microphone dito. This is noise cancellation microphone designed and nakasulat is sound by JBL. Sa kaliwa, wala po nakalagay. Syempre, para mas ma-enjoy natin or mas ma-appreciate natin yung kanyang elegance. Ika nga. Sa baba, nandito po yung kanyang SIM tray. Supported po niya 2 SIM card at isang micro SD card up to 1TB at least. Meron po tayong USB Type-C 2.0 and another main speaker, and this is the main speaker po. Sa kanan nandito po ang napakanipis din na power button and volume rocker. Halos hindi mo mahalata na nandun no? So ganoon siya kanipis oh. Ang angas. Para katuloy may hawak ng kutsilyo sa malayo no. Ang nipis eh oh. Wala lang, nagagandahan lang ako and nagagaraan ako sa kanya. Ganun siya kagara tingnan. Very sophisticated at saka, sexy. Not to mention yung kanyang camera module design, no? Solid. Tsaka ang simple lang, wala nang arte-arte. And hindi na siya, this time, fingerprint smudge magnet. Kasi matte finish po siya. Ganda. Kahit hindi nyo nalagyan ito ng case, okay lang. Pero syempre, kung medyo hindi ka maingat, clumsy ka, baka masira mo nga naman agad to. But, kung gusto niyo naman ng case, meron na po siyang kasama na case sa loob. Transparent na po siya and hindi niya po pinapapangit ang itsura ng smartphone. Yung kasamang case mismo is actually, hina-highlight niya rin yung ganda ng phone. So, why not? Pwede rin kung gusto nyo talaga may case at kung gusto nyo lang na mas maingatan siya. Kasama na po ito sa box, okay? So, mention ko lang yung technology na ginamit dito kasi hindi to basta-basta at pipitsugin na design lang na nilagay ni Infinix. This has actually Titan Armor Protection Level Durability. Yes, Titan Armor Protection Level Durability. Yan. Emphasis ko lang. And then, meron din siyang Titan Wing Architecture with Slim Edge Design. Durability din po yun. 5-year TUV Fluency means 5 years po siyang smooth consistent performance. Yan po ang promise ni Infinix, okay? Punta naman tayo sa performance. So, first time na i-review natin sa channel na to ang MediaTek Helio G100. That's 6nm and gawa po siya ng TSMC. Yes, so hindi siya gawa ng Samsung. So, mas okay ito. Mas maganda ang i-expect natin na thermal niya. At least sa performance. Okay? Now, silipin muna natin mabilisan lang ang kanyang Antutu score. 425,000. Okay? Medyo may kataasan, no? Remember yung price niya kanina na pinakita ko. Sulit kaya itong ganito pala. Antutu pa lang po ito. Minag-usap natin. Wala pa yung actual. Papakita ko sa inyo mamaya ang actual. Okay? So, 129,000 sa CPU, GPU 71,000 at memory since gumagamit po kasi siya ng UFS 2.2 kaya medyo may kataasan din na memory 108,818. So solid. User experience 115,000. Ang translation niyan sa gaming naman ngayon ay sa Honor of Kings. Ito medyo kinagigiliwan nito ng mga tambay currently dito sa amin. Sinet natin siya sa high FPS, ultra resolution and graphics level 4 po. Okay, level 4 graphics ang nilagay natin. Pero in fairness, na-expect ko medyo papalya siya kasi nga Helio G100. First time, ang expectation ko mababa kasi pagka ganitong bagong chipset hindi optimized. But to my surprise, actually stable siya sa 55 to 60 FPS. Wala pong joke yan. At ito pa, thermal niya 40 to 42 degrees Celsius lang. Okay? Front and back na po yan, pinakita ko sa inyo. And to show you, ito,
Papakita ko sa inyo yung record. That's 57 average FPS. So smooth po siya, don't worry. Hindi po kayo bababa rito ng 30 FPS. That's 57 FPS average. Kita nyo naman, straight line po yan. So hindi po kayo mabibigo dyan kung usapang smoothness lang din naman. Not bad, di ba? So, lipat naman tayo sa Call of Duty Warzone. Ito imposibleng smooth siya rito di ba? Yun ang i-expect natin, Helio G100. Bagong chipset, hindi pa to optimize. Kasi nilakas lang to ng Helio G99. So, my surprise actually. Emphasis ko lang Call of Duty Warzone ang usapan dito. So, sinat natin siya siyempre lowest graphics. Alam nyo yung score niya? 25 to 30 FPS. Halos walang frame drops akong naranasan. Hindi ko ine-expect yun. Very playable siya. Nakikita nyo sa screen. Nakakapaglaro ako na maayos. Actually, ang sarap nga maglaro dito. Kahit na nasa low graphics lang. Imagine this is Call of Duty Warzone. Actual po yan Wala pang biro. Hindi ko yung binibiro. Hindi ko yung binobola. That's actual performance niya sa Call of Duty Warzone. Yes. At ang temperature ito pa. 40 degrees Celsius. Isang game. Okay? So, okay na ako. Pwede ko siya actually tawagin talaga na budget gaming phone. Okay? Yung word lang na budget So of course, may mga magre-react dyan. Hindi naman talaga siya game. Below 8,000 lang. Kung kayo ay medyo mayaman, okay lang yun. Huwag nyo nang pakailaman ng mga budget gaming phone or budget gamers, okay? Pasok na po ito, okay? Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Siyempre, marami pa rin players dito ng PUBG Mobile na nanonood. Smooth graphics po, ultra FPS sinet natin. Stable siya around 35 to 40 FPS, not bad. And ang temperature niya, 39 to 40 degrees Celsius lang. So, wala pong kaproblema. Ay, di ko pala naipakita sa inyo yung sa Call of Duty Warzone. Baka binubola ko nga pala kayo. Yan, Call of Duty Warzone, 30 FPS average. Like I said, 25 to 30, di ba? And look at that. Straight line. Yes, straight line po yan. Wala pong biro. Straight line po yan. May mga konting drops sa umpisa, pero along the way, habang naglalaro ka pa, stable siya ng pa-stable. Solid, di ba? Sa PUBG Mobile naman, like I said, 35 to 40 FPS, 38 FPS sa gitna. And straight line. Hindi ko kayo binubola, may actual po tayo na proof. Okay? Yes, I know. Hindi rin ito ina-expect ko. Medyo mababa expectation ko rito, but na-impress ako. So, yeah, bibigyan ko to ng thumbs up sa mga games na na-test ko. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong Call of Duty Mobile lang. So, sinet natin siya sa medium graphics and high FPS. Nakakuha rin tayo dito ng stable 55 to 60 FPS. At ang temperature, 40 to 41 degrees Celsius lang. Never pong nag-overheat sa mga larong tinest ko. Solid, di ba? And papakita ko na lang din sa inyo. Yan po, baka sabihin nyo, binubola ko kayo. Like I said, 55 to 60 FPS. Huwag nyo nang pansinin ito, kaya mababa ito kasi naidamay ko yung intro o yung loading. So, siyempre, mag-a-add siya sa average. Pero kung titingnan nyo, yung mismong gameplay, yung mismong laro, that's almost straight line. So, I would say 55 to 60 FPS talaga ang totoong average niya. Minus nyo na lang to. Nag-add kasi siya dun sa average. Straight line. Kita naman may ebidensya naman. So, walang lokohan dito. So yes, kung budget gamer ka, ito lang talaga ang afford mo. Not bad. Okay na okay po ito. Solid. Hindi kayo mabibigo. Optimize na ang Helio G100. At least sa version ng software dito. Bibigyan ko to ng thumbs up sa performance. Okay? Now, saglit lang tayo sa display. Saglit. Kita nyo naman, napakaganda nyo, pansin nyo, 120 Hz screen refresh rate. Pagka ginagalaw nyo 120, pag hindi nyo na hinawakan, usa siyang bababa sa 60. That's its way para makatipid sa battery. Pag hindi nyo naman tinatouch nga naman, 60 lang, okay na yung sapat na yun. But if you start touching it, 120. And baka iba sa inyo, baka hindi mo naman sinet. Nakaset po yan. Talagang automatic na ngayon sa mga softwares, sa mga Android OS, na kahit na iset mo siya nakalock sa 120 Hz screen refresh rate, kusa naman siyang bababa pa rin. Pag hindi mo lang naman hinahawakan. Okay? So, as you can see, naka-fix po tayo sa 120 Hz. Hindi po ako nagbababa sa kanya sa 60. Maba. Kahit naka-fix, kita nyo naman may proof. Meron iba kasi sa inyo dyan, sobrang fanboy na, hindi wala na sa lugar. Yan na po ngayon ang normal. Okay? Kahit sa ang smartphone, Matic, nag-auto low refresh rate kapag hindi mo tinatouch ang screen. Okay? Now, speaking of display, syempre, meron tayo dito sa settings, adaptive brightness. Meron po kasi ibang smartphone ngayon for some reason, I don't know, 2024 na wala yung ibang adaptive brightness. But this one, okay naman meron. And high brightness mode just in case na gusto nyo sa araw. Okay? And speaking of araw, syempre, ginamit natin ito sa labas. Papakita ko lang sa inyo. Tinest natin yung brightness niya sa tanghaling tapat. Very much viewable. So, magagamit po ito ng mga tropa nating riders in case na ito ang gagamitin nyo sa labas. Okay? Color style, bright colored, default. Okay?
So, yun po sinet ko at least yun yung gamit ko. And if ever na hindi ko pa na-mention, ito po ang kanyang display, 6.78-inch Full HD Plus LTPS AMOLED. That's Curve AMOLED po. Curve yan. Mapakita ko sa yung screen. That's Curve AMOLED. Up to 120 Hz screen refresh rate, to 1,300 nits brightness, and up to 330 Hz touch sampling rate. At supported din niya ang 10 multi-touch in case na gumagamit ka ng maraming daliri habang naglalaro ng games. Okay ba? Ito ba? Dadagdag ko na lang, wideband level 1 na rin siya. So Netflix nyo rito, mapapanood nyo Full HD. Thumbs up ulit. Sunod-sunod no? Wala pa ako nakikitang negative sa kanya actually. Naghahanap ako ng negative, wala pa ako makita. Pero tuloy natin to. Dito pa rin siyempre sa display, supported niya ang under display fingerprint. Siyempre, pang premium na ngayon, ang mga smartphone na below 10,000. Dito na halos lahat nakalagay ang fingerprint sa screen. At siyempre, kita nyo naman, snappy naman siya. 9 out of 10, bihira ang pumalya, solid. Supported din po niya ang always on display in case na gusto niyo siyang gamitin sa gabi, and in case na gusto niyo na laging on ang display. Kaso nga lang pagkakaroon, hindi ko nare-recommend yun kasi malakas po yun sa battery. But it supports, again, always on display. Not bad. And kung ganda lang din naman ng display ang pag-uusapan niya, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kanyang display. Buhay na buhay ang kulay, solid ang black on black talaga. This is real AMOLED talaga. So, hindi po kayo mabibigo rito sa display niya. So, okay na po tayo sa display, di ba? Lipat naman tayo ngayon sa camera. This has 50 megapixel triple camera system sa likod and 13 megapixel selfie camera sa harap. Okay? Para sa akin, napakaganda po ng mga shots niya, mga still shots, solid. Okay? Ito ba, pakita ko lang sa inyo, kayo na lang humusga. Baka sabihin nyo naman kasi, pinubola ko kayo. Eh na po mga proof. Ganyan po kaganda ang mga images na yan. Yan. Di ba? Kulay, buhay na buhay. And yes, slightly saturated yung mga ibang kulay. Mga red, and mga greens, and mga yellows, even the orange. Pero I believe yan nga ang kulay na gustong-gusto natin makikita sa social media. Okay na yan, solid na yan kung social media lang paggagamitan nyo. Yung mga pictures na yan, ang solid. Hindi nyo na kailangan i-edit yan. Maganda na yan, okay? Kita nyo naman sa screen, okay? Now, sa video naman, papakita ko muna sa inyo saglit sa camera. Supported po niya hanggang 2K at 30 FPS. Okay? So, pwede po kayo actually dito mag-vlog. Why not? Kasi supported din niya dito ang dual video. Yes, napapakita ko sa inyo sa screen yan. Na dual video, pwede po ilagay yung mukha nyo sa taas and habang, like, kunwari, mahilig kayo mag-documentary or selfie vlogging, selfie, ano po ginagawa nyo kapag lumalabas kayo para mag-vlog. Yes, at least kita doon yung mukha nyo para kayo nagre-report and pwede nyo ilipat-lipat din yung mga video nyo. So, solid siya sa dual video. And kung usapang video mismo, may image stabilization po siya. Tingnan nyo na lang yung sample na kinuha natin. So, ito ay 2K resolution. Kung hindi naman masyadong maggagalaw, kaya mo steady ang kamay mo, very usable naman po. So this is 1080p at 30 fps. May image stabilization show in fairness. So ang rakatan tayo syempre. Nice. Pero 1080p at 30 fps yung image stabilization niya. So smooth tayo nakakapaglakad at nakakapag-vlog. Ayan, di ba? Yan ang yan ang stabilization. Okay, this is the front camera. Natutuwa naman ako kasi 2K resolution din, 2K at 30 fps din sa kanyang front camera. So kapag mag-vlog, pwedeng mag 2K resolution sa front camera. Again this is front camera. Kamusta naman yung kanyang microphone? Okay ba? So kung naghahanap kayo ng budget smartphone, good for gaming, good din yung camera, I think hindi na kayo lugi rito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. Actually, hindi pa tayo tapos. Lipat naman tayo sa connectivity, okay? This supports 4G, LTE, VoLTE, and even 4.5G. Ay, napapakita ko sa inyo. May 4.5G siya. Supported niya, yes. Not exactly 5G, but 4.5G is not bad, actually. So, papakita ko sa inyo yung speed test. So, sa Wi-Fi, okay naman siya. Not bad. Hindi na masama kung akong tatanungin. Slightly above average siya, up to
300 Mbps na kaya niya i-reach. Pero ang maximum kasi rito, yung mga flagship smartphone dito, kaya hanggang 600 to 700 Mbps. But that's mga flagship na smartphone or mga high-end. At least mga tipong 15,000 pesos worth na smartphone lang nakaka-reach ng 600 to 700 Mbps dito. But this one, kaya niya hanggang 300 Mbps. So, yung tipong ang pinapakita niyang speed test sa Wi-Fi is mga pang 10,000 to 12,000 pesos. So, good job doon. Sa mobile data speed test, okay na okay din. Once na nakapag-lock in na siya, okay na siya. Kasi dito, di ba, like I said, 10 Mbps lang ang average dito ng mga budget smartphone. But this one, kaya niya 20 Mbps and sometimes sumahato siya ng 80 to 100 Mbps. Pachamba-chamba. But beside the point, kaya po niya lagpasan more than 20 Mbps most of the time. So, okay na po yan sa akin. Okay? And speaking of connectivity pa rin, yes, supported po niyan 2.4 GHz and 5 GHz and currently naka-connect tayo sa 5 GHz Wi-Fi dito. Meron din po siyang Bluetooth 5.2. Supported po niyan ang AAC, SBC, LDAC, LC3, Opus, and lahat ng Qualcomm aptX audio. Okay? And even LHDC supported din niya. Not bad. So, solid na po yan. Kung naghahanap kayo ng high quality Bluetooth sound experience, thumbs up again. Para naman sa mga old school, meron pa rin po tayong Wow FM. So, FM radio meron pa rin. And para sa mga tropa nating rider, ang GPS accuracy niya is solid na 1.2 meters lang. So, pag liliko kayo, liliko rin talaga siya. Nagamit na natin siya sa outdoors, sa paggalagala natin ng konti. So, tested ko na okay yung GPS niya, maaasahan. Okay? Now, lipat naman tayo sa audio saglit. Sa audio, meron po tayong dual speaker. Meron tayong sa taas and meron tayong sa baba. At ito po ang kanyang audio quality. Overall, maganda naman po ang kanyang sound. May konting hint ng bass pero not the loudest talaga. Pwede na for room experience. Sa room lang kayo, hindi naman masyadong maingay. Okay na okay po, solid na po yung sound niya. And recommended ko rin to actually kapag maglalaro kayo ng mga first-person shooter games kasi rinig nyo talaga ang kaliwa at kanan kung saan nanggagaling yung footsteps ng mga kalaban, yung barrel, mga tunog. Okay na okay dito. So, solid ang kanyang loudspeaker. Design po ito ng DTS ha. So in case na curious kayo, supported din niya mismo sa mismong settings. Dito tayo sa sounds, DTS. Yes, meron po tayong equalizer. So once na na-open natin yan, pwede natin i-adjust. Just so you know, pwede po. Again, sound by DTS. Ngayon, lipat naman tayo sa battery. Kamusta ang battery ng Infinix Hot 50 Pro Plus? Meron po siyang 5,000 mAh na battery at 33 watts na charging brick. So, fast charging na rin to. Sweet spot po yan. Like I said, 30 to 60 watts ang sweet spot ng fast charging. Any faster than that, masyado nang nakaka-strain sa battery at nakaka-stress. Okay? Mas mabilis na masisira battery niyo. But this one, 33 watts, sweet spot. Now, sa PC Mark naman, hindi po natin siya nagamit sa PC Mark. I tried 5 times. For some reason, hindi pa siya compatible sa PC Mark. So, hindi natin nasukat exactly kung gaano katagal ko ang endurance niya sa full brightness and half brightness. Papakita ko sa inyo, nag-error talaga siya. Yan. Sa actual use naman, siyempre, ginamit ko na rin naman na siya. Why not? Ginamit ko na rin siya sa mga biyahe-biyahe ko. Nakakatagal po siya. At least, alis ako ng umaga. Babalik ako ng mga bandang 7 to 8 ng gabi. Meron pa ako at least 30 to 40%. So, in short, pwede po siya, kaya po niya makatagal na maghapon. Hindi po siya ganun kabilis malobat. At least dito sa version ng Android na ito, okay? So, kung usapang battery, not bad. Bibigyan ko siguro siya ng average na endurance sa battery. Okay na ba yan? And of course, in case na curious kayo, may bypass charging din po siya. Yes. During gaming actually, ma-activate natin siya. Papakita ko lang sa inyo saglit para mabilisan lang. Once na in-open nyo yung games, may lalabas dito sa gilid. Again, pag in-swipe nyo po yan, lalabas po rito. Hanapin nyo lang dito yung bypass charging in case na gusto nyo maglaro habang nag-charge.
May mga ganun eh. Gigil na gigil, ayaw paawat, kaya gusto maglaro pa rin kahit lobat na. So, don't worry, may bypass charging po siya. Okay ba? Tuwa na naman dyan ng mga budget gamers. At eto pa, actually, nag-announce si Infinix na this particular smartphone, designed daw talaga and built ang battery nila to last 4 years at 80% capacity pa rin. Hindi po siya babagsak ng 80% capacity within 4 years. Meron po siya at least 1,600 cycles. So that's 1,600 times mo siyang pwedeng i-recharge, i-lobat, recharge, lobat, recharge. 1,600 times. Okay ba yun? Pero syempre, malalaman natin yung claim na yan along the way pa. Hindi pa natin malalaman yun yan kasi bago pa. So, mga next year siguro, 2 years from now, sabihin nyo na lang sa akin kung okay pa rin ang inyong Infinix Hot 50 Pro Plus kung talaga napanindigan ni Infinix yung part na yun na 1,600 cycles. Alright? And bago tayo matapos, konting pakita ko lang sa inyo. Actually, meron siyang AI. Nauuso ngayon ng AI actually. Merong AI sa Google, merong AI sa Messenger, yung Meta AI. Pero alam nyo ba na merong mas magandang AI dito sa mismong smartphone na to, yung Pholax AI nila. So, paano i-access yung Pholax AI? Pwede nyo po siyang pindutin dito sa power button. 0.5 seconds lang. Lalabas na yan actually. You know? So, tell me, can you make an essay about what makes the smartphone the best technology in 2023? See that? Rinig niya. So tell me. Ooh, see that? Oh. So sa mga mahilig diyang gumawa ng essay or sa even sa school, pwede niyang gamitin sa school to as tools. Yun nga lang, hindi ko recommend na abusuhin nyo to. Siyempre, kailangan nyo pa rin matuto. Huwag nyo naman lahat iasa sa AI, but this AI can do it. Okay? Actually, hindi lang dito sa power button. Kung ayaw nyo masira agad ng power button, nyo pwede dito sa corner. Swipe nyo lang dito. Yan, lalabas siya. Tell me, what is the best restaurant here in Laguna, Philippines? Let's see. Let's see if Pholax has some recommendations. Ooh, mahaba-haba. Ang dami sinabi. Okay, meron siya mga may mga binanggit siya rito. Oh. The Nest Dining in the Sky, Pablo's Barbacoa, Teresa's Garden Restaurant, Balay Dako. I believe this is in Tagaytay, and more. Okay, why not? At least may sagot siya, di ba? So, like I said, pwede nyo siyang gamitin for anything. So, imbis na gumamit kayo ng Google Chrome, Google, why not use the AI na lang? May paliwanag pa. Yeah. So, okay ba? That's the Pholax AI. So, yun po ang Pholax. Okay? For its price, yung price na yan, tingin nyo sulit si Infinix Hot 50 Pro Plus? Well, kung ako tatanungin, yes. Yung price na yan take note. And yung pinakita ko sa inyo na gaming capability niya, yung camera niya, with EIS, may AI na ganito, functional, accurate na GPS, average na battery, ganito kagandang display. Anong nirereklamo natin, di ba? Ang mura na niyan. Okay? So, kung akong tatanungin, this Infinix Hot 50 Pro Plus, bibigyan ko to ng thumbs up talaga. Bigyan natin ng 8.5 out of 10. Okay? Ang kulang lang sa kanya, tingin ko, 4K video recording. Pero syempre, that's asking too much na kasi that's usually nakukuha lang sa mga 20,000 pataas na mga smartphone. Again, this is below 10,000 pesos, di ba? So, yeah, that's asking too much na tingin ko kung maghihingi pa ako ng 4K 60 FPS, di ba? And of course, yung design, syempre. Premium design. This is actually, to tell you the truth, hindi siya mukhang below 10,000 pesos. This is like 50,000 pesos, no? Sa mga high-branded talaga ng mga smartphone. This one, ang ganda ng ginawa nila dito at hindi fingerprint smudge magnet. Okay ba? So yan, para sa akin sulit. But syempre magkakaiba tayo ng preferences. Sa akin pasado ito, pasado kaya ito sa iyo, boss. So, para sa iyo, sulit ba to or hindi? Kung nagustuhan niyo yung ganitong klase ng review, please consider subscribing, liking, and sharing. This is again the Infinix Hot 50 Pro Plus. Yes, I'll talk to you again soon.